Hindi ka nag-cheer. Dapat nagwawala ka habang umakyat si Ryan. Later. Sorry. One more time, guys. Ram Rocket! Right, may bago tayong guests. Sit down. You're Bagong welcome to guest! vote. This is the For Art's Sake. Ikot natin. Give it a round, guys. Alright, Solo. nag-enjoy naman kayo so far? Yes. Parang hindi, no? Hindi naman kayo so far. Oh, shit, that's a sound of enjoyment. Yung gusto maririnig. Class, may natutunan kayo. Ano ba ito? Lumad school? Oh! Tangin na sino. May nag-react agad. Kasi naman, nakarinig na tayo ng sacrilegious jokes. Nakarinig na tayo ng controversial jokes. Nakikinig tayo ng elitist jokes. Okay ba sa inyo yan? Yeah! Okay lang? Tanong, weird nyo. Ba't gusto yun? So one time when I was in high school, sino dito nag-high school? Good up normal nyo, wala nag-high school? At naman ganun, mahal pa kayo ng parents nyo. Baka wala kayong parents. Kasama kayo sa pagtatawanan natin ngayon. So anyway, high school ako, lumabas ako nung hapon kasi uwi na. Tapos, bumili ako soft drinks. Tong time na to, bagong labas lang yung 500 ml pet bottle. May batang lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, "Kuya, akin na lang yan." Sabi ko, "Teka muna, kabibili ko lang nito." Kasi kabibili ko lang nga naman talaga. Sabi niya, "Sige na, kuya! Mataba ka naman eh." Anong tingin niyo? Dapat ba sinagot ko siya? Tingin niyo lang. Opinion niyo. Walang judgment. Tingin niyo dapat sinagot ko siya? Yes. Masyado kayong takot. Walang ilan lang siya. Hindi ko alam kung conservative ba kayo or not, pero everyone here is bi or a woman. We all have vaginas. Then joke lang, actually mas fragile yung bayag, pero anyway. Alright, so sabi niya, taba ka naman, in-offend ako. Gusto ko siyang sagutin. Pero sabi ko, wag. Ano kaya yung social norm at hindi ko siya sinagot? Dahil bata siya? O dahil pulubi siya? Una sa lahat, gusto ko siyang sapakin dahil bata siya. Yung sapak kasi, matututunan mo na hindi ka dapat maging gago. So, ibig sabihin, ang social norm na sinundan ko is, hindi ko siya sasagutin kasi pulubi siya. Pero, tatlong bagay. Pulubi, pangit, mataba. Lahat yun nagpo-fall under the 20-second rule. Pero ma'am, ano yung 20-second rule? I'm glad you asked. Ang 20-second rule ay, huwag mong sitahin yung tao, huwag mong sitahin yung bagay na hindi kaya ayusin ng tao in 20 seconds. Ergo, kung pinanganak siyang may sabit yung labi niya, hindi naman niya maayusin yung 20 seconds, huwag mo nang sitahin. Yung taong mataba or sobrang payat, hindi naman siya lolobo or papayat in 20 seconds, huwag mo nang sitahin. Pero yung batang gago, kasi sa pakayan eh, di ba? Yung mahirap kasi hindi rin naman niyayaman agad eh. So naisip ko, ano ba to? Sasagutin ko pa siya. So anyway, hindi ko siya sinagot, pero sana sinagot ko siya. Pero sige, bibigay ko siya maya-maya. Wala ka kasing pambili. Kaso na-realize ko, you have to be the bigger person. Literally. So sabi ko, huwag na. Anyway, nasa Thailand ako the other week. Putang ina! Shit! Actually, this year lang ako talaga nag-take ng flights anywhere. So, parang childhood dreams come true. Pero I was in Thailand the other weekend. Para siyang Manila na parang hindi. So, what do you mean by that? Well, una sa lahat, mabaho din naman doon, mag-iingay. Pero, walang pulubi. Pero maingay. Sa Manila, maririnig mo, kaya ka na lang yan. Sige na, kuya! Bagya po. Sa Thailand, anong maririnig nyo? Thai massage! No what Thai? Only 100 baht!
So maingay din. So magandang practice ko, pupunta kayong Thailand, pagpunta kayong Batangas. Ano ba, Ame? Masarap kayo itong lomi. Abay, putang ina. Huwag kang lalabas na di nagsisipilyaw. Baho! Para sa mga nagagalit, yung pinagtatawanan mo yung accent. Hoy, tangin, hindi pinagtatawanan yung accent. Pinagtatawanan ko yung volume. Okay? Difference. Hindi naman sa may kodigo ako, pero gusto ko marinig nyo lahat ng magagandang material. So, make sure ko lang na yung index ko, okay. So, narinig nyo na ba yung DINK? Yes. Double income, no kids. Is that a good idea? Yes! Oo! Tama! Wala naman ako sinabing masama magkaroon ng anak. Pero yung mga household kasi, kung saan nanggaling yung batang nag-verbal abuse sa akin nung high school ako, galing sa opposite, sa ating tinatawag na NIQK. No Income Quadruple Kids. So, diba, medyo may problema tayo dun. Alright, balik tayo sa index natin. Medyo marami kasi. Wait, hindi naman din may gusto tayo. Okay. Sino dito yung na nakikinig ng music ng mga mid-2000s? Alam yung banda kong Fountains of Wayne? Yeah. Anong hit song nila? Stacy's mom. Ganda ba yung kantang yun? Okay. Diba? Okay, Stacy's mom has got it going on. Looks so hard. And ayan, she's all I wanted and waited so long. Yung pag English, parang ang angas, ang galing, ang cool. Paano pag Tagalog? Lalay mo, siya ang gusto ko. Ang hot niya, pinagnanasan ko. Stacy, wag ka please, meron akong trip dito. Matulog ka na lang dahil nanay mo ang gusto ko. Diba, napakaganda talaga ng Filipino language. Woo! Diba talaga yung nanay ni Stacy? Maniniwala ba kayo na bago lang ako sa comedy? Yan, hindi. Hindi totoo yun. Pero kung totoo yun, ibig sabihin, I faked it till I made it. Naniniwala ba kayo doon? Fake it till you make it? Yes! So, anong favorite kong example ng fake it till you make it? Prostitutes! Prostitutes. Ganito kasi yan, guys. Pag prostitute ka, tapos hindi ka nag-fake it till you make it, ang pupunta mo lang is Metro Manila, Guadalupe Sogo, Ross Boulevard Sogo. Pag sinwerte-swerte ka, my hotel, mga gano'n. Red doors. Pero if you fake it till you make it, if you know what I mean, fake boobs, guys. Breast implants, fake it till you make it. Ang pinupuntahan mong Sogo, nagiging Sheraton, Okada Manila, Diamond Hotel, Holiday Inn. Pag sinwerte ka, may asawa ka pang afam, di ba? The Filipino Dream. Tayo na gusto kong hindi naman to joke, pero pangarap ko lang angkinin yung yung website na asawa.com. Tapos yung para lang siyang interface ng Bumble or other dating apps. Tapos alam mo kung ano yung picture. Hindi magandang Pinay at siguradong hindi poging afam na masaya. Asawa.com, where true love is real. Putang ina. Fan ako ni... Wait, ilang minutes na tayo. Alright, malapit na tayo magtapos. Sige. This is Casio watch. Do you like Casio watches? Yes! Tama-tama, bebentahan ko kayo. Joke lang, so, hindi ito, Casio has another sub-brand, G-Shock, diba? Ang G-Shock, very cool product. Kasi pwede siyang masagasaan ng tangke and survive. So, tingin niyo ba magaling yun? Diba? Tingin it's cool. Ang problema lang kasi is pag nasagasaan yung kamay kung suot yung G-Shock, wala na. I guess may G-Shock pa rin ako, diba? Ganun lang.
Alright, I'll close with this kasi medyo weird yung parents ko. Yung parents ko kasi are the type of people na ite-text ako, anak, ano gusto ng tatay mo for dinner? And I'm like, syempre hindi ko ito gagawin sa kanya in person, di ba? Sa atin lang, kunya ano. Yung inner thoughts ko, Ma, di ba may number ka ni dad? Try mong tawagan. Di ba weird? Ang parents, di ko alam kung gano'n din yung parents nyo or gano'n kayo sa mga anak nyo. Pag may anak na kayo, hindi na kayo nag-uusap. Laging through your kids. Anyway, weird yung parents ko. So, gumamit kami ng Waze to get here. Putang na, pinalaman ng Waze. Wait lang. So, we use Waze to get here. And Waze kasi can have different voices now. Can input different voices. So, naisip ko lang, what if ilagay ko yung voice ng parents ko? So, with the father, we can agree something very contentious. Anak, in 50 meters, turn left, we're going to Panay Avenue. Anak, 10 meters na lang Panay Avenue. Anak, 5 meters, soy, tangina, gising-gising. Panay Avenue, ay putang ina, lumagpas ka. UP ka, di ka marunong sumunod ng directions. Pero yun kasi tanggap ko na lagi kami nag-aaway ng father ko. What I really hate is what if my mom was the voice of Waze. Kasi roller coaster of emotions yun. Alright, anak, we're going to the tiny bar at Panay Avenue. Okay, seatbelt on. Yung phone mo, baka naiwan mo. Susi, ready na ba? Okay na po, okay. Same story, right? 100 meters, 10 meters, 5 meters na lang anak, huwag mo pas na lang pasan mo. Ay, lumagpas ka. Hindi mo na tao kailangan eh. Dahil ko. Hey, that's been my set. I've been Guys, Ram Rocket! That was Ram Rocket for you guys. You can find him also on all socials. He's also on TikTok, Instagram. He's the Kuya.